Good day po sa inyo mga ka-sounds. Welcome sa ating YouTube channel and salamat sa pagbisita dito sa ating munting channel. Today po ay gagawa tayo ng panibagong video patungkol dito sa ating bagong active speaker na Top Pro X15 active or powered. Susubukan natin siya sa ibang setup na naman kasi nung pagkabili natin nito, in-unboxing natin at sinet up natin, direct lang po yun sa mixer, direct lang siya sa mixer and then nakakonect agad sa ating active speaker. So ngayon po gusto kong matutunan or pag-eksperimentuhan kung paano siya i-set up connection na from mixer dadaan sa processor, itong crossover natin, concert crossover, tapos from crossover to powered speaker. So, titingnan natin kung magiging mas maganda ba yung tunog, mas talakas ba siya ng konti compared sa direct connection, mixer and speaker. So, ngayon, as I've said, ang connection na gagawin natin is from mixer to crossover and then to powered speaker. So, antabayan nyo mga ka-sounds, papakita ko lang muna kung paano ko siya kinonect. Para sa mga baguhan, pwede nyong panoorin at sa mga expert naman, pwede nyo pa rin panoorin. Mag-comment na lang kayo kung may maidagdag pa kayong additional knowledge. Maraming salamat po sa panunood. Ito na, ipapakita ko na ang mga connection. So, ito na nga mga ka-sounds ang connection. Itong main out natin, kung nakikita nyo na kulay asul at dilaw. So left and right po yan. So itong output natin, kulay asul at dilaw, nakakonect po yan dito sa ating input sa crossover. Ayan, input. Kabila naman ay input din. Ito, input. So ayan, kung nakikita nyo, yan yung dilaw, output sa mixer. Tatakbo siya ngayon input sa ating crossover. Ganun din itong asul na output from mixer, tatakbo ngayon siya dito, input ng ating crossover. So sa output naman sa crossover, mid po, nasa mid po tayo, ayan, mid. So ito output na, tatakbo naman to yan sa likuran ng ating active speaker at i-input natin siya dito. So naka line po tayo, sensitivity, yan, line. So ganun din itong isa sa kabilang channel, channel B, yan, naka mid po yan, yan kung nakikita nyo, mid. So ito yung kable nya, output, tatakbo naman siya at naka salpak sa likuran ng ating right channel na active speaker. So naka sensitivity, naka line po. So yung volume natin, ano lang muna, naka 0 bago natin i-on. So tara mga ka-sounds, i-power on na po natin. So ayan mga ka-sounds, ready na para i-on natin ang ating mga equipments. So dito ko sila sinaksak lahat, naka-plug, pati ang powered speaker, nandito na rin nakasaksak lahat. Yan, powered speaker, ang ating crossover tsaka mixer, no? So i-on natin ang ating power control. Okay. So dito na nga pala ako nag-umpisang mag-on kasi lagi ko naman talaga ginagamit dito sa 1, 2, 3, 4, 5 ganyan, no. So ito bihira kong nagagamit dito banda kasi konti lang naman yung mga equipments, audio equipments natin. So ngayon naisipan ko na dito lang para at least magamit din naman tong area na ito. So yan, naka-on na ang ating power controller. So this time on natin ang ating mixer. Yan. So yun, nag-on siya, nakita nyo naman umilaw, no. And then on natin ang ating crossover. Yan, naka-on na, umilaw na rin. And then dito naman sa ating powered speaker,
i-on din natin. So make it sure naka 0. Yan, 0 naman, on natin. So yan, gumana ang fan. Yan, naka power light. Ang kabila naman, yan, make sure na naka off ang volume. So on natin. So yan, umikot yung fan. So naka power light. So iharap natin ulit mga ka-sounds. Yun, nakaharap na. So yan mga ka-sounds, naka power on na lahat. Kita nyo naman. So ngayon, i-ready ko lang yung ating sound source sa laptop. Ngayon mga ka-sounds, lalagay lang natin sa middle yung volume ng ating powered speaker. Ayan. Iharap natin. Ready na yan. And then yung kabila naman, lalagay din natin sa yan, middle. So ready na yung dalawang powered speaker natin for testing para sa connection na with processor. Ang ating gamit na processor for today is itong crossover. So tara, testing natin. So ayan, umuulan na naman sa labas, no, kung narinig nyo. Patuloy lang tayo sa ating pag sound check. So ayan, nakikita nyo nagbi-blink na dito. Ibig sabihin connected na tayo sa Bluetooth. Try natin patunugin. By the way guys, mga ka-sounds, yung setting natin dito sa ating crossover, ito yung mid natin, naka 3 o'clock lahat, 3 o'clock. Tapos yung mid high frequency nya, ito nasa 5K, naka 3 o'clock din. Same thing sa kaliwa, 5K. Tapos sa low mid frequency naman, nasa 1 o'clock lang sa 400. Ito. So try nating pa-sound. Bale mga ka-sounds, nilagay ko lang yan sa 12 o'clock. Ayan, no? Yung peak nya, nasa 12 o'clock lang yung peak. Gain, 12 o'clock lang. I mean, nasa microphone ito. Nasa microphone ang nasa 12 o'clock. Tapos itong Bluetooth, wala namang wala namang, parang ito lang ang main nya. So, try natin pa sound. So, ayan mga ka-sounds, uulitin ko, pwedeng magkabit ng or saksakan ng processor, crossover yung processor na ginamit natin, tapos powered speaker. So, pwede po. So, kung marami kayong processor, like meron pa kayong equalizer, maximizer, o kaya mga tawag dyan, enhancer, etc. I-series connection nyo lang ang mga processor ninyo. So, pwede pa rin. Tutunog siya. So, mas ma-enhance yung tunog ng speaker. So, sa akin kasi isa lang yung processor ko, crossover lang. So, pwede na to. Kasi ang purpose ko lang naman itong crossover processor para makapag subwoofer tayo. Makapag subwoofer tayo kapag need nating mag subwoofer, no? Kasi yung subwoofer natin is passive. Ito. So kailangan gagamit tayo ng crossover processor para makontrol natin yung subwoofer separately. Okay, kasi yung crossover natin na may separate subwoofer na control. So pa-sound muna tayo. Mga ka-sound, subukan nating i-left and right na tunog para ma-differentiate natin yung tunog niya kung parehas ba. Pakinggan nyo na lang mga ka-sounds habang pinipihit ko tong dalawang
left and right, main volume. Yan yung tumutunog. Yan yung tumutunog. Ito naman ang tumutunog ngayon. Ito naman ang tumutunog ngayon. So what do you think mga ka-sounds? May pagkakaiba ba ng tunog? Or same lang yung tunog ng speaker, left and right? Comment nyo na lang mga ka-sounds. So ayan, pinagsabay ko na sila left and right na patunugin. Ngayon naman mga ka-sounds, try natin sa vocals. So ito yung microphone natin, Shure microphone, on natin. So try natin, ang settings nito mga ka-sounds, nasa ano lang yan nasa 12 o'clock lang yan lahat mga ka-sounds. So lahat ng mga parameters na yan, nasa 12 o'clock lang lahat, maging ang main or yung gain. Tapos ito mga ka-sounds, lagay natin sa 10 lang. Yan, nasa 10. So try nating mapatunugin yung vocals mga ka-sounds. Hello sound check. Hello sound check. Mic 1 2. Sound check. Wala pong echo yan mga ka-sounds. Pinatay ko yung echo. Yan. Hindi yan naka-echo. Although naka-on yung ano niya, patayin na lang din natin para ano, hindi malito. So try natin mag-sound check ulit vocals, microphone. Hello sound check. Sound check. Mic 1 2. Hello sound check. Testing 1 2. Sound check. 1 2. Sound check. Test mic 1 2. So ngayon mga ka-sounds, lagyan natin ng effects. So yan, patunugin natin. Hello sound check. 1 2. Sound check. Test mic 1 2. Sound check 1 2. Hello sound check. Test sound check 1 2. Hello sound check 1 2. Sound check. So ayan nga mga ka-sounds, no, pwede talaga i-connect ang ating powered amplifier gamit ang mga processor para mas ma-enhance pa. So lalo na kung maglalagay tayo ng subwoofer, so kailangan talaga na merong crossover tulad nito para makakonect tayo ng passive subwoofer. Pero kung meron ka namang active na subwoofer, pwedeng i-direct mo na lang doon sa output ng passive subwoofer mo. Pero kung wala, tulad ko, wala ako, ito lang ang meron tayo, passive subwoofer. So kung kakailanganin natin yan in the future na setup with subwoofer, so dito natin i-hook sa crossover ang ating powered speaker para makakuha siya ng subwoofer. So ayun mga ka-sounds, hanggang dito na lang ating video.
Salamat sa panunood at ayan nga, so gamit na natin ng ating connection na may processor. Ang processor na ginamit natin again is crossover, tapos connected sa ating power speaker. So pwede po, mas lalong lumalakas at gumaganda yung sound, no? So thank you so much sa panunood mga ka-sounds. Kita tayo sa susunod na vlog, dahil ang susunod na connection na gagawin ko ay lalagyan natin ng subwoofer naman. So power speaker with subwoofer and processor crossover. So paano natin i-connect? So sabay-sabay nating panoorin at gawin yun mga ka-sounds sa susunod na video. So thank you so much sa panonood. Please don't forget to support our channel by subscribing, and God bless you all, and see you in my next vlog. To God be the glory.